Pahinga nga muna kami ni Geraldine sa pag-deliver ng biryani. Pagkatapos nga ng Pasko, halos araw-araw nga kami nagde-deliver. Kaya kinuha niya na nga tong pagkakataon na to para makagawa nga siya ng reviewer niya kasi pagpasok niya ulit sa school sa January. Exam na nga nila. Pagkatapos nga niyang gumawa ng reviewer, inasikaso niya na nga yung mga pa-order namin na platter. Dumating na din nga yung in-order ko sa Shopee na nakakapag-exfoliate nga daw ng balat. So yun nga, nagpabudol na naman ako. 78 pesos nga yung isa nito. Dalawa nga yung binili ko kasi naka buy one take one nga siya. Ang dali ko nga lang talagang mabudol kapag nakakapanood ako ng mga video. Yung pinanood ko nga to at pinahid nga sa balat, namalat nga siya bigla, kaya na-curious talaga ako. At hindi na nga ako makapag-antay, sinubukan ko na rin nga siya. Habang busy nga si Geraldine sa pagsusulat, sinubukan ko na nga siyang ikuskus, so pinas-forward ko na siya kasi ayoko siyang ikat. Pinakita ko nga kay Geraldine kasi namamalat na nga siya, tuwan-tuwa siya kasi nga legit nga daw. So parang nag-exfoliate na talaga siya. Dahil nga tuwang-tuwa nga si Geraldine, humingi nga siya sa akin, nagpalagay din siya kasi gusto niya rin nga itry. Kaya ko mga ilang araw pa. Kaya ko magkita ka pa isang linggo no? Kaya nga. Na? Ang galing niya guys. Bumili na kayo niya, nakasil daw sabi ni mama. Hapon na din nga ako naligo, naglalaba din nga ako. Kinula nga yung hanger namin dahil sobrang dami nga ng labahan ko. Nagsabay nga kaming naglaba ni Geraldine kaya naubusan kami ng mga hanger. Nung naglaba nga ako nung nakaraan, konti lang talaga yung nilaban ko na yon. Binawasan ko nga lang nga siya. Lumabas nga kami dahil bibili nga kami ng hanger. Bukod pa doon, kinulang na rin yung manok na gagamitin namin sa pagluluto ng biryani kaya kailangan namin pumunta ulit ng Pure Gold. Si Talia nga akala ko naglalaro lang siya, yung pala natutulog na naman ulit siya. Pinabayaan na nga din namin ni Geraldine. Nadaanan nga namin si Carlos doon sa pwesto niya. Papuntang bandang Alabang nga walang masyadong traffic pero pabalik doon na nga matraffic. Dito nga kami sa bodega ni tatay unang pumunta kasi baka nga magsarado. Yung bibilihan talaga kasi namin ng hanger sarado na. Meron kaming nakita dito kaya dito na nga kami dumiretso. Si Geraldine na nga muna yung unang sumilip, maya-maya nga pinapasok na nga niya ako kasi sabi niya parang malutong daw yung hanger. Kaya sabi nga niya sa akin, tingnan ko daw. Kinuha ko na din nga kasi no choice din naman kami dahil wala rin kaming gagamitin. Iba't ibang klase nga yung mga mabibili dito para siyang grocery store. Pumila na nga agad ako sa cashier para nga mabilis kami. Then nagpabili na nga lang si Tanta ng makakain nilang dalawa ni Talia. Pinabuksan na nga din ni Tantan yung pagkain na pinabili niya. Papunta na nga kami ng Pure Gold. No choice na nga si Geraldine kundi gisingin nga si Talia kasi hindi naman namin siya pwedeng iwan dito sa e-bike. Dito na nga kami sa mga meat unang bumili kasi titingin nga kami ng manok. Pagkatapos nga nag-grocery pa nga kami ng mga kulang na hindi namin nabili kagabi. Habang nakapila na nga si Geraldine para magbayad, nauna na nga kami ni Talia papunta dun sa e-bike kasi parang may toyo nga siya. Then binuksan ko na nga yung binili ko na pagkain sa kanya para nga maging okay na yung mood niya. Maya-maya nga dumating na rin sila Geraldine, uuwi na nga kami. Pagkatapos nga kumain ni Talia, nasa mood na nga siyang kausapin. Ano pang mga meron doon? Ano? Pulis. May pulis pa? Gusto mo ba maging pulis? Sino hulihin mo? Batang yagit. Batang yagit daw. Gusto mo maging pulis kasi huli mo yung batang yagit? Kawawa naman. Inaway ka ng batang yagit. Ikaw, salbahe talaga yung mga batang yagit na yan. Hulihin mo talaga yung pag naging pulis ka. May bali akong dala-dala. May baril kang dala-dala? Di ba kung bali mamaya? Bibili kita ng baril. Hindi pwede yun. May lisensya yun. Medyo na traffic nga kami pa uwi, pero hindi naman masyadong matagal. Bago nga kami umuwi, dumaan muna kami dito sa may Alphamart, dito sa may Katarungan. Isang manok lang din kasi yung nabili namin sa Pure Gold. Nagkaubusan nga dahil nga ang dami daw ng tao. Kinabahan nga kami ni Geraldine kasi baka hindi kami makabili ng manok. May pa-order na kasi kami ng platter. Buti na nga lang nga at nakakuha kami dito. Madami-dami pa din nga yung manok. At tinitinda nga nila dito. Pag uwi nga namin ng bahay, pagkatapos ko maglaba, nilagyan nga ako ng lashes ni Geraldine kasi sabi niya sa akin, hindi nga raw bagay sa akin yung walang lashes. Gusto ko sanang ipahinga nga to. Naninibago nga daw siya sa akin kapag tinitingnan niya ako. So yun na guys, hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and babush!